Please don't skip the ads, at paki-like naman, share, Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 851 Pag-alis sa lungsod. Nagkagulo saglit silang tatlo, at ang gusot na sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu ay natalo, humihingal at humingi ng awa. Wala silang lakas ng loob na magtanghal ng isang erotikong eksena kung saan dalawang babae ang naglilingkod sa isang asawa ng magkasama sa sikat ng araw. Tinutokso lang sila ni Jingzi. May naplano na siyang abalahin ngayon, kaya hindi na siya masyadong makapag-stay sa bahay. Una, tinanong niya si Zhang Xiaoyu, "Xiaoyu, alam mo ba ang sulat na hiniling ko kay Chen Jian na ipadala kahapon?" Tumango si Zhang Xiaoyu, "Bueno, hiniling ko kay Shisa na Iris Erba ang pinakamalaking pribadong silid sa itaas. Sa gabi, lahat ng mula sa opisina ng pahayagan ay pupunta at uupo." Oo. Magiliw na tinapik ni Jingzi ang kanyang ulo, ipinahayag ang kanyang kasiyahan, at pagkatapos ay tumingin kay Zhou Xining at sinabing, "Ikalawang kapatid na babae, magdaraos ako ng isang piging para sa mga miyembro ng pahayagan sa Wenxiangju ngayong gabi, at ikaw at si Xiaoyu ay magdaraos din ng isang piging sa pagdiriwang para sa mga miyembro ng pahayagan. Matagal na tayong abala, samahan tayo ngayong gabi." Nagpunta si Jingzi sa Jingxi ng higit sa isang buwan. Noong panahong iyon, si Zhou Xining ay tumutulong sa pamamahala sa opisina ng pahayagan, at si Zhang Xiaoyu ang tumulong na panatilihing matatag ang mga pahayagan sa Wenxiangju. Kaya naman, makatuwirang dumalo silang dalawa sa pagdiriwang na piging ng pahayagan. Si Zhang Xiaoyu mismo ay walang pagtutol at pinuntahan si Zhou Xining. Nag-isip sandali si Zhou Xining at sinabing, "Kung sabay tayong maghapunan, hindi tayo papayagan ng iba." Salungat ito sa orihinal mong intensyon na magdaos ng isang piging sa pagdiriwang. Matapos marinig ito, paulit-ulit na tumango si Zhang Xiaoyu. "Kaya, pupunta kami ni Xiaoyu sa Wenxiangju pagdating ng oras. Kapag nagdi-dinner ka, pwede na tayong pumasok at mag-toast. Pagkatapos ay lalabas tayo pagkatapos ng toast. Kung uminom ka ng sobra, may mag-aalaga sa iyo. Pero kailangan mong tandaan na huwag masyadong uminom, kung hindi, hindi ka komportable." Nais din ni Zhou Xining na hikayatin si Jingzi na huminto sa pag-inom. Kung tutuusin, lasing na siya kagabi, pero naisip din niya, paanong hindi umiinom ang isang lalaki sa ganoong okasyon? Lalo na, ang kanyang lalaki ay ang presidente ng pahayagan. Kung hindi siya umiinom, maaaring hindi ma-enjoy ng iba ang kanilang sarili. Kaya tumigil na ako sa pagkukumbinsi sa kanya at sinabihan na lang siya na bawasan ang pag-inom. Tumango si Jingzi at nagtanong, "Hindi pa nakakapunta si Xiaoyu sa Wenxiang residence, hindi ba?" "Hindi ko alam kung pumunta na si Queen Yaoyao para makita ako." Sir, ako." Bumangon lang si Xiaoyu saglit. "Saan ka may oras para pumunta sa Wenxiangju?" "Siyempre, hindi ko alam kung hinahanap ka ni Reyna Yaoyao." Unang sumagot si Zhou Xining. "Nako, kung ganoon, hindi na ako pupunta sa Wenxiangju para iwasang makasagasa ulit sa kanya. Anyway, ang huling batch ng mga pahayagan ay naipamahagi na, at tiyak na wala siyang dapat matutunan, dumiretso ako sa opisina ng pahayagan mamaya. Pumunta si Xiaoyu sa Wenxiangju, kung tatanungin niya ako muli, sabihin mo lang na uminom ako ng sobra at hindi ako lumabas kaninang umaga." Sabi ni Jingzi. Hindi man lang naghinala sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu na narinig lang ni Jingzi ang kanilang pag-uusap at inisip na naiinis si Jingzi na hinahanap siya ni Merongshi, kaya agad silang pumayag. Kaya lumabas si Jingzi ng bahay. Malungkot na naglakad si Jingzi, at automatikong hindi niya pinansin ang maingay na boses ng mga naglalakad sa kalye. Ang gusto niyang maramdaman ay ang lalaking sumusunod at nagmamasid sa kanya kagabi ang apprentice ng soul-destroying fan. Habang naglalakad sa pangunahing kalye, marahil dahil sa napakaraming dumadaan, walang naramdaman si Jingzi. Ngunit sa paglalakad sa isang desyerto na eskinita, napagtanto ni Jingzi na sinusundan pa rin siya ng lalaki. Ngumisi si Jingzi, ngunit hindi huminto o lumingon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo at dahan-daang naglakad patungo sa gate ng lungsod. Sa ganitong paraan, lumakad siya hanggang sa labas ng lungsod. Nang wala ng pedestrian sa kalsada, tumalon siya at lumipad pasulong. Ang bilis ay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal, na tinitiyak na ang mga tao sa likod niya ay makakasabay. Hanggang sa nakita niya ang tindahan ng tsaa ay natamba si Jingzi. Sa pagiging mahigpit ng soul-destroying fan, hindi siya papasok sa lungsod, at dahil nasugatan siya, natural na hindi siya makakabangon sa yelo at nyebe, kaya sa loob ng ilang milya, tila ito lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Gaya ng inaasahan, nang tumayo si Jingzi sa labas ng tindahan ng tsaa, ang una niyang nakita ay ang kabayo kahapon. Masasabi niyang nasa loob ang soul-destroying fan. Kahapon lang may kariton ng toro sa labas, pero ngayon wala na. Kahit nahulaan ni Jingzi na nandito siya, pinili pa rin niyang manatili rito. Ipinakikita nito na ang mga pinsalang natamo niya ay hindi nakasakit sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, at nakikita rin niya ang pagtitiwala at pagmamalaki ng isang master.
Nang lumapag si Jingzi sa labas ng tea shop, naramdaman niya ang isang malakas na hangin na sumipol mula sa likuran. Alam niya nang hindi iniisip na nakita ng mga disipulo ng soul-destroying fan na natagpuan na nila ang kanilang lungga, kaya hindi na nila ito tinakpan. Direktang lumilipad. Hindi na siya nag-abalang lumingon, bagkus ay dumiretso siya sa tindahan ng tsaa. Pagdating niya sa pinto, nakita niyang may mga senyales ng pagkasira ang pinto, na parabang nabuksan ito ng puwersa. Old bastard, lumabas ka! Sigaw ni Jingzi pagkapasok sa kwarto. Lumingalinga siya at nakita niyang walang pinagkaiba ang tea shop sa kahapon, maliban sa hindi niya nakita ang waiter. Sa pag-iisip ng ox cart na nawala sa labas at sa sirang pinto, nahulaan ni Jingzi na matapos ang kanilang dalawang order kahapon, wala na ang waiter. Pangalawa, nilock ko ang pinto at bumalik para ipagdiwang ang bagong taon. Tiyak na hindi inaasahan ng waiter na sa pag-alis niya ay masisira ang kanyang tea shop, pero ayos lang. Kung nanatili siya, baka hindi na siya makaalis. Matandang Zamaw, master ka na, bakit parang pagong ka na ngayon? Takot ka na ba sa akin? Nakahanap si Jingzi ng bench na mauupuan, at pagkatapos ay naglunsad ng verbal attack. Sa oras na ito, umihip ang malamig na hangin, at lumipad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot din ng sombrerong kawayan. How dare you be so rude to my master? Sigaw ng lalaking nakasombrero pagkapasok sa kwarto. Haha, sino ka sa tingin mo? Sumulyap si Jingzi sa kanya at mapang-asar na sinabi, nabugbog ko ang matandang bastard na iyon ng iyong amo hanggang sa puntong hindi na siya naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Ano ang iyong pangalan? Ikaw. Batang nagngangalang Jing, masyado kang baliw. Sa oras na ito, marahil dahil nakita niya ang kanyang apprentice na nagmamadali, nakaramdam si Duanhan siya ng higit na kumpiyansa at sa wakas ay lumabas. Hoy, ikaw matandang bastard, ang lakas ng loob na lumabas. Ngayong nabasag na niya ang kanyang balat, ilang, singers, ang tinawag niya kahapon, gagamit si Jingzi ng maraming, old bastards, para bawiin siya ngayon, at hinding-hindi niya hahayaang samantalahin siya nito. Habang nagsasalita, tiningnan ni Jingzi ang soul-destroying fan ng mabuti at medyo nabigla, ang Grandmaster talaga ang Grandmaster. Hindi mahalaga sa edad o antas ng cultivation, ang soul-destroying fan ay higit na nakahihigit sa 2 halimaw na nakita niya sa kalangitan. 4 na granada ang sumabog ng malapitan. Hindi lamang siya namatay, ngunit kahit na siya ay nasugatan, ang kanyang mga vitals ay hindi nasira. Ito ay kamangha-manghang. Sa oras na ito, ang soul-destroying fan ay nagbago sa isang plain robe. Maliban sa medyo namumutla ang mukha niya, wala siyang pinagkaiba noong nakita niya ito kahapon. Siyempre, sa kasalukuyang master cultivation ni Jingzi, nararamdaman pa rin niya ang kanyang galit. Ang sasakyang panghimpapawid ay hindi matatag, at ang 4 na granada ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala sa kanya, kung hindi ay hindi siya magtatago dito. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay hindi nakatulad noong siya ay nasa kanyang tuktok. Chapter 852 Patayin natin siya, first update, please vote for me. Muling sinulyapan ni Jingzi ang lalaking nakasombrero. Siya ay nasa 40 o 50 taong gulang, at nakasuot siya ng itim na damit na ganap na nakaunat sa kanyang katawan, na nagpapakita kung gaano kahusay ang kanyang pisikal na fitness. Ang mas ikinagulat ni Jingzi ay ang kanyang kaharian ay kapareho ng kanyang kaharian kahapon, na umabot sa ika-6 na antas ng peak. Siya ay karapat-dapat na maging apprentice ng soul-destroying fan, hindi nakakagulat na kaya niyang pumatay ng mga tao para sa soul-destroying fan sa arena. Nang makita si Jingzi na nakasimangot at nakatingin sa lalaking nakabambuhat, nakaramdam si Duan Hanshan ng pagmamalaki. Ang lalaking nakasombrero ay ang nag-iisang disipulo ng soul-destroying fan, at siya rin ang kanyang pinaka-pinagmamalaki na disipulo. Mula nang maging Grandmaster, nawala na siya ng interes na pumatay ng mga tao o sa madaling salita, nawala na siya ng interes na pumatay ng mga taong mas mababa sa antas ng isang Grandmaster. Kung tutusin, sa mata niya, hindi na ito hamon. Sa yugtong ito, ang hinahabol niya ay ang immortalidad at kung may iba pang kaharian pagkatapos ng Master Realm. Sa makatuwid, ang gawain ng pagpatay ng mga tao ay ipinasa sa kanyang apprentice. Ito ay tiyak na dahil dito na ang tao sa sombrero ay bumuti ng mabilis. Malapit na niyang maabot ang edad ng pag-alam sa kanyang kapalaran, at nakapasok na rin siya sa ika-6 na antas ng rurok. Ayon sa kasalukuyang momentum, marahil sa isa pang 10 o 20 taon, maaabot niya ang kaharian ng Grandmaster. Bagaman mas huli siya kaysa sa kanyang sarili, nauuna siya sa karamihan ng mga mandirigma. Sa labanan kahapon, ang soul-destroying fan ay medyo nataranta. Kung hindi siya gumawa ng huling pag-atake, nahulog na sana siya sa mga kamay ni Jingzi. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya nasa ganoong gulo ay dahil minamaliit niya ang kalaban at masyadong naniwala kay Jingzi, buti na lang at hindi siya umiinom ng anuman sa kanyang quenching pills, kung hindi ay nawala ang kanyang ulo. Bagamat walang mahahalagang pinsala, ang kanyang katawan ay nagtamo ng ilang mga pinsala. Nagpahinga siya ng isang gabi, ngunit hindi pa rin maganda ang kanyang kalagayan, kaya nang pumasok si Jingzi at gumawa ng ingay, hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang mukha.
Kahit na nasugatan ng Grandmaster, hindi pa rin magiging problema na talunin si Jingzi, isang tao sa ika-6 na antas, ngunit ang soul-destroying fan ay natatakot sa bagay na tinatawag na quenching pill, kaya hindi siya nang ahas na lumabas ng padalos-dalos. Hindi siya naglakas loob na lumabas hanggang sa dumating ang apprentice niya, ang lalaking nakasombrero. Anak, napakatapang mo. Naglakas loob kang pumunta rito ng mag-isa. Iniligtas ako nito sa pagpunta sa lungsod upang hanapin ka muli. Ngumisi ang soul-destroying fan. Paano ko kayo papatayin kung hindi ako lalapit? Mahinahong sabi ni Jingzi. Mula nang makapasok siya kahapon ng hapon, lalo niyang gustong subukan kung gaano kadominant ang kaharian ng Panginoon na ito. Malinaw, ang nasugatan na soul-destroying fan at ang kanyang apprentice na nasa ika-6 na antas lamang ang naging pinakamahusay na mga kandidato. Mayabang. Ang bagay tungkol kay Jingzi na higit na nag-aalala sa soul-dead fan ay ang quenching pill. Gayunpaman, ngayong nakabantay na sila, buo na ang tiwala nila na papatayin nila siya kapag inalis niya ito. Ang tanging iniisip lang ngayon ng soul-destroying fan ay kung may gamot ba si Jingzi sa kanya, dahil pagkatapos ng pakikipaglaban kay Jingzi, mas kumbinsido siya na si Jingzi ang may magic na gamot, kung hindi siya magkakaroon ng ganoong cultivation sa edad na ito. Natural na gusto niyang makuha ang gamot na ito. Boy, ang dahilan kung bakit ako naloko kahapon ay dahil hindi ko alam na pwedeng sumabog ang quenching pills mo. Ngayong alam ko na, sa tingin mo may pagkakataon ka pa bang ilabas ito? Ngumisi ang soul-destroying fan. Umiling si Jingzi, hindi ako nagdala ng quenching pill ngayon, kaya paano ko ilalabas ito? Papatayin ko kayong dalawa sa isang pares lang ng kamay. Kalmado pa rin ang soul-destroying fan, ngunit ang lalaking nakasombrero sa tabi niya hindi na siya ganoon kahusay, bumibigat ang kanyang paghinga, at gusto niya itong patayin ng direkta. Nag-isip sandali si Jingzi at pagkatapos ay nagsabi, nga pala, ayaw mo ba ng elixir? Alam mo ba na ang elixir ay lason? Haha, ang aking kaharian, paano kung ito ay lason? Ngumisi ang soul-destroying fan. Nakita mo na ba ang immortal transformation pill? Kung ito ay peke para sa iyo, magagawa mo bang paghiwalayin ito? Bagamat hindi ko pa ito nakita, narinig ko rin na ang immortal transformation pill na ito ay kulay pula at may mabangong amoy na panggamot. Masasabi mo ito kapag nakita mo ito. Oh, tingnan mo ito. Kaya't naglabas si Jingzi ng isang maliit na bote mula sa kanyang mga braso at nagbuhos ng 2 tableta, isang malaki at isang maliit. Ang malaki ay ganap na itim, habang ang maliit ay pula. At tulad ng sinabi ng soul-destroying fan, sa sandaling mailabas ang pulang tableta, na puno ng mabangong aroma ang silid. Ito ba, ang immortal transformation pill? Ang soul-destroying fan ay tumingin kay Jingzi nang may pagtataka, mukhang talagang nakikipagrelasyon si Reyna Yayaw sa iyo. Napakahalagang bagay na ibibigay sa iyo sa sandaling sabihin kung ibibigay ito sa iyo. Ngunit paulit-ulit niyang inisyon, iniisip ko noon kung nasa katawan mo ba ang kakaibang gamot na iyon. Kung hindi, ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit ngayon, sapat na ang magkaroon ng elixir na ito. Maaari kang mamatay. Nakangiting sabi ni Jingzi. Ayaw mo bang malaman kung ano ang isa pang tableta? Ito ay isang antidote na maaaring mag-detoxify ng lason sa elixir, kaya ang mga ordinaryong tao ay maaari ding uminom ng antidote at elixir sa parehong oras. Ito ay may kapangyarihan na pahabain ang buhay at maging immortal. Paano, posible ba ito? Sabi ng soul-destroying fan na may pagkadisdain. Imposible, malalaman mo kung susubukan mo. Nang matapos siyang magsalita, biglang nawala si Jingzi. Ginamit niya ang kanyang peak form ng anino upang sundan ang hangin sa sukdulan. Parang bugzo ng hangin, diretso siyang lumapit sa lalaking nakasombrero. Dahil ang lalaking nakasombrero ay wala man lang ang unang yugto ng Qinggang ni Ruiying Suifeng, nang lumipat si Jingzi, hindi siya nag-react. Naramdaman na lang niya ang isang figure na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay hindi namamalayan, at sa susunod na sandali ay hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay, handang lumaban anumang oras. Pero may nangyari sa kanya na hindi inaasahan. Naramdaman na lang niya ang malamig na pakiramdam sa kanyang bibig, at 2 tableta ang pumasok sa kanyang bibig. Masusuka na sana siya, ngunit sinampal siya ni Jingzi sa bibig, at pagkatapos lahat ng 2 tableta ay ininom. Siyan. Sa oras na ito, nakasmile na si Jingzi. Kagabi, matapos magkaroon ng ideya na gumamit ng antidote para ma-detoxify ang elixir, orihinal na gusto ni Jingzi na maghanap ng pusa o aso para subukan ito, ngunit pagkatapos ay naisip niya na ang mga pusa at aso ay mga hayop, at sila ay ibang-iba sa mga tao. Ang paggamit sa mga ito para sa mga eksperimento ay walang kinatawan na halaga. Tsaka ang cute ng mga pusa at aso. Bilang isang kailangan na mahilig sa hayop, hindi ba magiging malupit kung mabaygo ang eksperimentong ito? Sa sandaling makita niya ang lalaking nakasombrero, nagkaroon siya ng ideya. Bagamat ang lalaking nakasombrero ay nasa tuktok ng ika-6 na antas, ang kanyang kagaanan ay kasing liwanag lamang ng tuktok niyan, kaya't hindi siya makapag-react. Ang resulta ay tulad ng naisip niya. Wala talaga siyang reaksyon.
Matapos inumin ng gamot ay puno pa rin ng pagtataka ang mukha niya. Hindi lang ang lalaking nakasombrero ang nagulat, ang soul-destroying fan ay natigilan din. Tumingin siya kay Jingzi at pagkatapos ay sa lalaking nakasombrero, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Sa oras na ito, ngumiti si Jingzi at sinabing, hindi ba't sinabi mo na imposible ito? Masasabi mong imposible ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Walang sinabi ang soul-destroying fan, dahil alam niya na, maliban sa Grandmaster, kung may uminom ng Immortal Transformation Pill, sila ay mamamatay siya bigla dahil sa lason. Ang lalaking nakasombrero ay pilit na pinapakain ng mga table tasks, at siya ay galit na galit, guro, patayin natin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi alam ni Duan Hanshan ang kanyang iniisip, at ikanaway ang kanyang kamay, sandali at tingnan kung totoo ang sinabi ng batang ito. Oo. Matapos marinig ito, natigilan ang lalaking nakasombrero. Chapter 853, Seal the Throat with One Sword, ikalawang update, mangyaring bumoto para sa akin. Lahat ay mausisa, at ang soul-destroying fan ay walang exception. Bukod dito, gusto rin niyang makita kung ang lason ng Immortal Pill ay talagang ma-detox ng antidote. Kung pwede lang. Sinulyapan niya ang lalaking nakasombrero at inisip na sasamantalahin niya. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay tumatagal lamang ng isang kapat ng isang oras. Kung ito ay talagang gumagana, ikaw ay magkakaroon ng isang immortal na katawan. Ngunit paano kung hindi ito gumana? Ang lalaking nakasombrerong kawayan ay may makalupang mukha. Hehe. 2 beses lang nagsabi ng, hehe, ang soul-breaking fan, at mas nanlamig ang lalaking nakasombrero. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi niya, huwag kang mag-alala, kung hindi ito gagana ipaghihiganti ka ng aking Panginoon. Ang lalaking nakasombrero ay orihinal na umaasa na ang soul-destroying fan ay makakaisip ng ilang magagandang ideya, ngunit hindi niya inaasahan na ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa paghihiganti. Ano ang silbi niyan? Susunod, si Jingzi o ang soul-destroying fan ay hindi nagmamadali. Umupo sila at tumingin sa lalaking nakasombrero na parang ginipig. Habang naghihintay, hindi nakalimutan ni Jingzi na tanungin ang lalaking nakasombrero kung ano ang nararamdaman niya. Paanong ang lalaking nakasombrero ay handang sabihin sa kanya maliban sa pagtitig sa kanya. Ngunit ang ikinakuryos niya ay wala talagang hindi komportableng reaksyon pagkatapos inumin ang 2 tabletang ito, totoo ba ito? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, medyo masaya ang lalaking nakasombrero. Matagal nang hinahabol ng kanyang amo ang elixir, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay kakainin niya ng ganoon kadali at magkakaroon siya ng katawan ng immortalidad. Sa ilang taon, siya ay magiging isang Grandmaster. Tapos ito hindi ba sa kanya ang mundo? Sa paglipas ng panahon, mas naging popular ang lalaking nakasombrero. Nang lumipas ang quarter of an hour, humagalpak ng tawa ang lalaking nakasombrero. Hindi lamang hindi komportable ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang ilang banayad na pagbabago. Hindi ko alam kung psychological effect ba iyon. Palagi niyang nararamdaman na bumabata ang kanyang katawan. Taos-puso ding sinabi ng soul-destroying fan, hindi ko inaasahan na totoo pala ang sinabi mo. The antidote can really detoxify the elixir. Hindi sumagot si Jingzi, ngunit tumingin sa lalaking nakasombrero, na parabang isa siyang puting daga na matagumpay na nag-eksperimento, at ang kanyang ekspresyon ay medyo kapanapanabik. Ano ang pakiramdam mo? Malamig na bumantong hininga ang lalaking nakasombrero, bago ka mamatay, gumawa ka ng mabuti at binigyan mo ako ng immortalidad. Nag-o-overthink ka. Nakangiting sinabi ni Jingzi, ang elixir na kinuha mo ay talagang magpapahaba ng iyong buhay at gawin kang immortal. Habang sinasabi niya iyon, lumipad palabas si Jingzi dala ang espada ng emperador. Hindi siya mabilis na lumipad sa pagkakataong ito, at nilaslas niya ang sombrerong kawayan gamit ang kanyang espada. Ang mga lalaki ay tila napakabagal, kaya't ang tagahanga na nakakasira ng kaluluwa ay nagkaroon ng sapat na oras upang ilabas ang kanyang espada upang harangan ito. Nanunuya pa rin sa puso ko, ika-6 na antas pa lang. Kung hindi mo gagamitin ang nakatagong armas na tinatawag na, quenching pill, maaari mo bang samantalahin? Sa pag-iisip na ito, ang lalaking nakasombrero ay humakbang pasulong at nakaisip na ng countermeasure sa kanyang isipan. Matapos harangin ang espada, agad siyang sasabak gamit ang kanyang espada at gagamitin ang kanyang mahusay na karanasan sa pagpatay para sa pag-counterattack. Pagkatapos, ang lahat ng alaala ng lalaking nakasombrero ay nananatili sa sandaling itinaas ni Jingzi ang kanyang espada para hampasin. Kailan? Itinaas ni Jingzi ang kanyang espada at hinampas ng palapit sa lalaking nakasombrero, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot ng walang dahilan. Nasarurok na rin siya ng ika-6 na antas, bakit napakalakas ng pakiramdam ng pang-aapi na dulot niya. Parang, tulad noong nakikipaglaban siya sa kanyang amo. Walang paraan para maging Grandmaster siya, di ba? Ito ang huling naisip ng tao sa mundong ito. Sa susunod na sandali, nang ang Emperor's Sword ni Jingzi ay tumama ng paalang, ang lalaking nakasombrero ay nakaramdam ng hindi pa naganap na impact, at pagkatapos ay naputol ang mahabang espada sa kanyang kamay.
Gayunpaman, ang espada sa kamay ni Jingzi ay naging mas mabilis, napakabilis na hindi man lang siya nakapag-react. Walang oras. Path. Pumasok ang espada sa lalamunan at tumalsik ang dugo. Ang lalaking nakasumbrerong kawayan ay nakadilat ang mga mata at tumangging magpahinga sa katahimikan. Ang lalaking nakasumbrero ay malamang na hindi maintindihan kung bakit siya namatay ng napakabilis at hindi makatarungan bago siya namatay. Ayon sa sinabi sa kanya ng kanyang master na soul-destroying fan, si Jingzi ay nasa tuktok lang ng ika-6 na antas tulad niya. Kahit na hindi niya ito mapatay, hinding-hindi niya ito papatayin, may mapanirang puwersa pa rin. Ang malaking pagkakaiba sa lakas na ito ay maipapakita lamang na si Jingzi ay wala sa tuktok ng ika-6 na antas, ngunit nasa antas ng isang master. Paano siya magiging master? Malinaw na sinabi ni master na siya ay master. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang lalaking nakasumbrero ay tumingin sa nakakasira ng kaluluwa na pamaypay, pagkatapos ay nawalan ng malay at nahulog pabalik. Hinayla ni Jingzi ang Emperor's Sword pabalik, tiningnan ang mga mantsa ng dugo dito, at pagkatapos ay tiningnan ang lalaking nakasombrero ng may pagkasuklam. Pinunasan ito sa damit. Matagal nang ginamit ni Jingzi ang Emperor's Sword, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dugo, na maaaring ituring na simulan ng kanyang pagnanasa. At ang lahat ay umuunlad ayon sa inaasahan ni Jingzi. Ang lalaking nakasumbrero ay ang ginipig na binalak ni Jingzi. Siya ay ginagamit upang subukan kung ang antidote ay maaaring mag-detoxify ng elixir. Kung hindi nito ma-detoxify ito, mamamatay siya para iligtas siya sa paggawa nito. Kung ito ay makapag-detoxify nito, kung gayon siya at ang kanyang mga babae ay maaaring kumuha ng elixir ng may kapayapaan ng isip, makahanap ng isang paraiso sa hinaharap, at maging kasing saya ng mga Diyos. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang isang master, kahit na ang lalaking nakasombrero ay kumuha ng elixir, hindi siya mabubuhay magpakailanman, hindi bababa sa ang Emperor's Sword sa kanyang kamay ay hindi papayag. Sa pagtingin sa patay na tao sa sombrero, nasisiyahan pa rin si Jingzi, at pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang soul-destroying fan. Soul-destroying fan, na nakatayo sa malapit na nanunood ng labanan, ay natigilan at itinuro si Jingzi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti. Susunod ka na. Kinuha ni Jingzi ang Emperor's Sword at itinuro ang soul-severing fan. Ikaw, paano ka? Ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na ang soul-destroying fan ay hindi makapagsalita sa harap ng iba, at ang kaharap ay isang binata na maaaring maging apo niya. Ang unpredictable talaga. Ang soul-destroying fan ay bumantong hininga sa loob, pagkatapos ay huminahon at nagtanong, narating mo na ba ang kaharian ng Grandmaster? Ang soul-destroying fan ay magagarantiyahan na si Jingzi kahapon ay nasa ika-6 na antas ng pinakamataas na lakas, at tila siya ay nakalusot lamang. Naabot na niya ang rurok ng ika-6 na antas, kaya naman takot na takot siya sa kanyang sarili. Ngunit paano siya magiging master sa isang kisap mata, sa wala pang isang araw? Old bastard, huwag mong isipin na ikaw ay matanda, ngunit mayroon kang magandang paningin. Ang mga tao ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Maging si Jingzi, na nasa tuktok ng ika-6 na antas, na may kasalukuyang estado ng soul-destroying fan, ay hindi nang ahas na magpalitan ng mga masakit na salita, hindi banggitin na kaharap niya si Jingzi na naging master. Kaya naman, nang marinig niyang pinahiya ni Jingzi ang kanyang sarili, hindi siya nagpakita ng galit, ngunit bumantong hininga, ang bilis ng iyong pambihirang tagumpay. Masyadong mabilis. Kahapon nasa ika-6 na antas ka pa rin. Alam mo, may mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Hindi ko kayang lampasan ang rurok ng ika-6 na antas. Mayroon akong pambihirang talento at bonus sa pagsasanay noon. Ngunit inabot ko lang ang antas na ito ng master ng isang araw. Nang matapos siyang magsalita ay sinabi niya sa malalim na boses. Walang sinuman sa mundo ang makakamit ng ganitong uri ng bilis ng pambihirang tagumpay. Masasabing ito ay hindi pa nagagawa. Matapos magsalita, maging siya mismo ay natigilan, at umiling na may mapait na ngiti. Natatakot ako na ito ay hindi lamang hindi pa nagagawa, ngunit hindi pa nagagawa. Chapter 854 ang pangatlo, first update, please vote for me. Nakikinig sa soul-destroying fan na nagyayabang tungkol sa kanyang sarili, hindi naghanda si Jingzi na magpakumbaba, ngunit sa halip ay nagsimulang magyabang. Itinuring bang mabilis ang bilis na ito? Katamtaman ba ito? Sandaling nabulunan si Duan Hanfan, at pagkatapos ay nagsabi, inabot ka ng 18 taon upang magawa ang isang bagay na hindi kayang magawa ng iba sa buong buhay, o kahit na sa buong buhay, at hindi mo pa rin ito magagawa sa buong buhay mo. Hindi ka ba masaya? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sumabad si Jingzi, sino ang gumamit nito sa loob ng 18 taon? Di ba 18 taong gulang ka? Mukhang nalilito si Duan Hanfan. Sa oras na ito, 2 beses na tumikim si Jingzi. Sa oras na ito noong nakaraang taon hindi, sa totoo lang, ngayong tag-araw, wala akong alam sa anumang martial arts. Hindi nagyayabang si Jingzi, dahil naglakbay siya sa panahon. Nagkataong tag-araw ang kanyang pagpunta rito, at malapit na ang taglagas nang pumasok siya sa Jingzhou,
at taglagas na nang siya ay talagang nakakuha ng panloob na lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng jujube pills. Walang naging problema dito. Paano, posible ba ito? Matapos marinig ito, ang soul-destroying fan ay ganap na natigilan. Hindi niya alam ang martial arts nitong tag-araw, ngunit naabot niya ang Master Realm sa taglamig. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, siguradong hindi maniniwala ang soul-destroying fan, ngunit ngayon, kailangan niyang paniwalaan ito. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay hindi lamang naabot ni Jingzi ang rurok ng kanyang martial arts, kundi pati na rin ang kanyang gun kung fu. Hindi siya nagyayabang, ngunit mas mahusay siya kaysa sa pagmamayabang. Anong imposible? Ngumiti si Jingzi, nangangahulugan lamang ito na ang aking Panginoon ay mahusay sa pagdadalisay ng gamot. Ang isang taong hindi man lang marunong sa martial arts ay pinilit na maging kanyang gamot ay umunlad sa antas ng isang master. Sinadya ito ni Jingzi, at sigurado, isang kislap ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Duan Hanshan sa oras na ito. Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso. Nag-iisip pa siya ng gamot noong malapit na siyang mamatay. Kung hindi ka mamamatay, sino ang mamamatay? Sa susunod na sandali, ang soul-destroying fan ay nagsabi, Junior Jingzi. Sa harap ng malakas na lakas, naging magalang din siya sa kanyang pagharap kay Jingzi, may mungkahi ako, hindi ko alam kung dapat ko bang pag-usapan ito. Hindi na kailangang pag-usapan ito. Saglit na natigilan si Duan Hanshan, ngunit nakangiti pa ring sinabi, pag-usapan natin ito. Kung tutusin, ang panukalang ito ay napakahalaga sa iyo. Nang makitang hindi nagsasalita si Jingzi, muling nagmadali si Duan Hanshan. Sinabi niya, bagaman may master si Junior Jingzi, ang iyong master ay isang alchemist. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi siya maaaring ituring na master mo sa martial arts. So ano? Kaya kitang tanggapin bilang alagad ko. Sa ganitong paraan ay magiging maayos ka sa mundo. Kahit may mentor ka, kung may mangyari man sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Haha. Natuwa si Jingzi, ikaw ba? Sa tingin mo ba ako ay tanga? Gusto mo bang maging Panginoon ko ang hindi kasing galing ko? Pagkatapos sabihin iyon, sinipan ni Jingzi ang lalaki sa sombrero at malamig na sinabi, karapat-dapat kang maging Panginoon niya. Ngayon, ipapadala kita sa iyong daan upang samahan ang iyong apprentice. Pumunta ka. Sandali. Nang makitang hindi tinatahak ni Jingzi ang landas at nakagawa na ng mga plano para kumilos, natakot si Duan Hanshan at agad na nagsabi, Junior Jingzi, bata ka pa, huwag kang maging walang ingat. Ilan ang mga Grandmaster doon? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pumatay ng isang Grandmaster? Isang Grandmaster, malapit ka nang maging pangatlo. Ang sinumang makarinig nito ay iisipin na si Jingzi ay nagpapanggap, at si Jingzi ay wala ring magawa, ayokong magpanggap, ngunit hindi ito pinapayagan ng aking lakas. Napatay mo ba? Dalawang Grandmaster. Sinabi ni Jingzi sa malalim na boses, kilala mo ang dalawang halimaw nitong tiyan, tama ba? Ang dalawang matandang halimaw na iyon ay nagsalita sa akin ng bastos, kaya pinatay ko sila, 1 buwan lang ang nakalipas. Ito ay, imposible, talagang imposible. Duan Hanshan. Umiling. Dapat mong malaman na ang parehong tungtian monsters ay masters. Let alone a month ago, even Jingzi, who just become a master, mahirap para sa isang tao na patayin silang dalawa. Hindi nagabalang ipaliwanag sa kanya ni Jingzi, posible ba? Kapag nasa ilalim ka ng lupa, maaari mo silang tanungin mismo. Pagkatapos sabihin iyon, ayaw na ni Jingzi na magsalita pa, kaya itinaas niya ang kanyang espada at lumipad patungo sa fan na naninira ng kaluluwa. Mabilis na lumaban si soul-destroying fan, ngunit paano siya magiging kalaban ni Jingzi pagkatapos na masugitan? Patuloy siyang natalo ni Jingzi. Sa oras na ito, alam niyang hindi niya ito kayang talunin, kaya't wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Matapos bahagya na harangin ang espada ni Jingzi, buong lakas niyang itinulak, pagkatapos ay lumipad palabas. Ngumisi si Jingzi at agad siyang hinabol. Masyadong mababa ang mga kasanayan ng tagahanga na nakakasira ng kaluluwa kaysa kay Jingzi. Hindi man lang siya lumipad palabas ng bakuran nang pigilan siya ni Jingzi. Sa susunod na sandali, ang Emperor's Sword ay dumating sa himpapawid, at ang soul-destroying fan ay mababawi lamang ang panloob na lakas nito, maging pader sa labas, at harangan ito. Sa panahon ng pagkapatas sa pagitan ng dalawang panig, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap para sa soul-destroying fan. Nakita niya ang quenching peel, at ang Wuzizi na nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala kahapon na lumutang mula sa mga braso ni Jingzi, at pagkatapos ay lumipad patungo sa kanya ang nakasinding tempering peel. Damn it! Ano ang operasyong ito? Sa sandaling ito, gusto talaga ng soul-destroying fan na sumigaw at pag-alitan si Jingzi dahil sa kanyang kawalan ng martial ethics. Kitang-kita na pareho nilang ginamit ang kanilang panloob na enerhiya para lumaban. Paano niya pinalaya ang kanyang panloob na enerhiya para paandarin ang tempering peel mula sa malayo? Ngunit wala siyang panahon para magmura, dahil alam niya ang kapangyarihan ng quenching peel. Sa ganoong kalayuan, wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Maaaring patayin siya ng quenching peel. Kaya, ang isang kamay lang niya ay nailabas, at naalis ang tempering peel sa isang suntok. Bang!
Sa isang dagandong, ngumiti si Duan Hanfen, at pagkatapos ay umiyak, ang kanyang ngiting bibig ay hindi na muling tumingin. Hindi maisara. Sa panahon ng pagkapatas sa pagitan ng dalawa, ang double purpose ni Jingzi ay muling gumanap ng isang mapagpasyang papel. Ang kanyang granada ay nakagambala lamang sa depensa ng soul-destroying fan, dahilan para mawala siya sa kanyang posisyon. Gaya ng inaasahan, ang soul-destroying fan ay natakot sa kapangyarihan ng granada at ang isang kamay lang ang nakakapagpalaya. Sinamantala ni Jingzi ang puwang na ito at tinusok ang kanyang puso ng isang espada, pinatay siya kasabay ng pagsabog ng granada. Sa huling sandali, ang nakita ng Broken Soul fan ay hindi si Jingzi, hindi ang Emperor Sword, kundi ang pagsikat ng araw at ang mahinang natitira na halo. Naalala niyang muli na tumakbo siya sa ilalim ng araw maraming taon na ang nakalilipas, at ito ay ang lahat ng kanyang pagpanaw. Kabataan. May pag-aatubili, panghihinayang, at ginhawa. Bang! Susunod, ang soul-destroying fan ay nahulog ng husto mula sa hangin at tumama sa snow na nagsisimula ng matuno. Sobrang nakakahiya. Lumipad pababa si Jingzi, sa takot na hindi siya mamatay, kaya tinutukan pa niya ng ilang espada ang kanyang puso. Isang henerasyon ng mga dakilang Panginoon ang namatay ng ganoon. Sa pagtingin sa patay na tagahanga na nakakasira ng kaluluwa, hindi na si Jingzi ang binata na pumatay ng mga tao at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng dati. Ginamit niya ang robe ng soul-breaking fan para paulit-ulit na panasan ang talim ng espada ng emperador. May bahid ng dugo. Hindi ka dapat magkaroon ng ideya tungkol sa aking babae. Sa oras na gusto mo siyang patayin, patay ka na. Umiling si Jingzi at nagsimulang lumipad pabalik. Sa loob lamang ng isang buwan, pinatay niya ang 3 Grandmaster. Dapat itong maging isang talaan, tama ba? Chapter 855, Do You Think I Dare? Second update, please vote for me. When Jingzi returned to the city, it was already noon. There are only 4 days left before the Chinese New Year, and the atmosphere in the city has been pushed to its peak by the last issue of the newspaper. What pedestrians on the street discuss the most is the story of the Red Mansion serialized in newspapers. No matter how interesting the updated plot is, what they want to read is always the story in the next issue. Jingzi did not stay too long on the street, but went directly back to Wenxiang residence. At this time, Zhu Xining and Zhang Xiaoyu were there, as well as Yu Xiangrong, whom he had not seen for 2 days, and the 3 women were talking in the box. Is Xiangrong here? Yes. Yu Xiangrong agreed and lowered her head. Her face was red. Jingzi glanced at Zhang Xiaoyu and said, Xiaoyu, are you bullying Xiangrong again? Ah, my husband is wronged. Xiangrong is the daughter of the protector of the country, how dare Xiaoyu, a commoner girl. Before she could finish her sentence, she started laughing. Yu Xiangrong, who was originally delicate and taciturn, actually reached out to Zhang Xiaoyu's belly and pinched it after hearing this. Ouch! Zhang Xiaoyu let out a cry of pain, then giggled. Okay Xiangrong, are you so bold now that you dare to pinch your sister Xiaoyu? Aren't you afraid that your sister will wear small shoes for you when you enter the door in the future? Haha, Yu Xiangrong became even more embarrassed after hearing this. Not only did they not take their hands back, but they pinched them even more vigorously, so the 2 women started to make a fuss, which was really lively. Because he killed the soul-destroying fan and avoided future troubles forever, Jingzi was in a good mood. Seeing his woman being so harmonious, he felt very happy. He glanced at the neighbor again, and he was thinking in his mind whether Merong should be killed. Did you talk about she? After all, Merong she has become his woman, and she has also made up her mind not to be the queen. If she says it now, Zhu Xining and the others will definitely not object, right? However, Jingzi decided to consult Merong Shi for his opinion before announcing the truth. He looked at Zhu Xining again and deliberately pursed his lips towards the neighbor, second sister, Queen Yao didn't come to see me again, did she? Jingzi was acting like a complete actor and asked this deliberately, firstly to show that he didn't know anything, and secondly, he could also get some words out of Zhu Xining's mouth to see if Merong Shi had come back. Sure enough, when Jingzi asked, Zhu Xining didn't think much at all and said with a smile, No, I heard that Queen Yao went to the palace early in the morning and she hasn't come back yet. Oh, that's great. Jingzi said to himself, secretly rejoicing, it would be best if he didn't come back. If Merong Shi comes back, I'm afraid he won't have a chance to be alone or talk to her today. If he doesn't come back, he now has a chance to go outside and block her. Thinking of this, Jingzi came up with a plan and said, the newspaper office will be officially closed later. Even if she wants to study again, she will have no chance. Therefore, the task assigned to me by your majesty is over, and I will no longer have to accompany her in the future. Yes.
Jingzi said with a smile, feeling that his performance was flawless. After hearing this, Zhang Xiaoyu and the others must have felt that they had already drawn a clear line with Merongshi and would not think too much about it. Zhou Xining listened and nodded. However, Jingzi's performance made her confused. In her eyes, it is normal for men to be lustful, especially Jingzi. Otherwise, how could he have so many women? Through his previous interactions with Merongshi, coupled with Merongzi's outstanding appearance, Zhou Xining did not believe that Jingzi had no thoughts about her at all, so Jingzi's resistance at this time was a bit counterproductive and aroused her suspicion. Jingzi was unaware of it and was still immersed in his superb performance and was so complacent that he took advantage of the situation and said, "Xiaoyu, have the rooms been tidied up?" After hearing Jingzi's question, Zhang Xiaoyu stopped playing with Yu Xiangrong. He replied, "Sir, it's all done. I've also asked the chef to prepare all the dishes. They are all Wen Xiangju's best dishes. As long as everyone is together, Xiaoyu will tell the chef to cook." Jingzi said she nodded with satisfaction and said to Zhou Xining, "Second sister, then I will go to the newspaper office again, watch them finish cleaning up, and then come over together." Zhou Xining wanted to say something, but in the end he hesitated. He agreed softly, "Okay, let's go." After receiving a positive reply, Jingzi greeted the other two women and went downstairs happily. Looking at his back, the first person to react was Zhang Xiaoyu. "Second sister, didn't your husband just come back from the newspaper office? Why are you going again?" When Jingzi left home this morning, he did it under the pretense of going to the newspaper office. Zhou Xining and Zhang Xiaoyu believed it at that time. At this time, Zhang Xiaoyu thought of the scene where Jingzi asked Merongshi before leaving, and she woke up and said, "Second sister, will you go to see Queen Yayao?" "Maybe," Zhou Xining said with a smile, but she was not too worried. When Zhang Xiaoyu heard this, she immediately stood up. "No, then I have to follow my husband." "Sister Xiaoyu, the master said that he has gone to the newspaper office. Are you thinking too much and being a little suspicious?" Although Yu Xiangrong did not rebellion, but she still sympathized with Merongshi in her heart. Not to mention that Jingzi was not looking for Merongshi, even if Jingzi was really looking for her, so what? Zhang Xiaoyu glared at her and didn't reply. Instead, she looked at Zhou Xining and asked for her opinion. Zhou Xining said with a smile, "Xiaoyu, let him go." "Why, the second sister is not worried anymore." "Don't worry." "Why? Did you forget that Mo Chen followed Queen Yayao this morning? With Mo Chen's temperament, he might follow her if he comes out. Do you think Zier will have a chance even if he goes?" Upon hearing this, Zhang Xiaoyu also felt that it made sense. As long as Su Mo Chen was around, Queen Yayao had nothing to fear. At this time, Zhou Xining came to the window and happened to see Jingzi walking cheerfully out of Wenxiang Julie. When he came to the street, he looked back. When he saw Zhou Xining, he smiled and waved to her. He waved his hand, then plunged into the alley, and soon he disappeared. So, Zhou Xining smiled and said, "Since Zier said he was going to the newspaper office, let's just assume that he went to the newspaper office. We have to believe him." Zhang Xiaoyu pursed her lips and said nothing. After Yu Xiangrong heard Zhou Xining's words, he seemed to be reasonable and immediately became energetic. He looked at Zhang Xiaoyu, pinched his waist and said, "Sister Xiaoyu, just tell me if you want to. You still don't believe it. You are so suspicious all day long and you don't know. What are you worried about?" Zhang Xiaoyu was stunned for a moment, then turned back, stared at Yu Xiangrong and sneered, "Well, Xiangrong, I think you have betrayed Queen Yayao, and you always speak for her. Let me teach you a lesson today in front of my second sister." "How dare you?" Zhang Xiaoyu and Yu Xiangrong got into a fight while Zhou Xining folded his arms and watched. Smiling. Chapter 856 na closed, unang update, mangyaring iboto ako. Lumabas si Jingzi at naglakad patungo sa palasyo. Sa lohikal na pagsasalita, si Merongshi ay pumunta na sa korte sa oras na ito, at si Merongshi ay dapat na bumalik noon pa man. Gayunpaman, naisip muli ni Jingzi, marahil ang bagay na nais pag-usapan ni na Merongshi at Emperor An ay wala sa bulwagan ng hukuman, ngunit upang talakayin ito ng mag-isa pagkatapos ng korte. Kaya lang late na. Ngunit walang pakialam si Jingzi, kung tutuusin, ang pagiging huli ay hindi makakasama sa kanya. Gayunpaman, pagkarating sa labas ng gate ng palasyo, hindi lumapit si Jingzi. Sa halip, nagtago siya sa eskinita sa tapat ng tarangkahan ng palasyo at nakatanaw sa malayo. Kung ano ang naisip ni Zhou Xining, naisip din ni Jingzi. Umalis si Su Mo Chen sa palasyo ng maaga upang tingnan si Merongshi, at pagkatapos ay sinundan siya sa palasyo upang dumalo sa korte.
Ayon sa kanyang init ng ulo, malaki ang posibilidad na samahan niya si Merongshi ng magkasama. Sa makatuwid, hindi maaaring magpakita si Jingzi at magmamasid muna ng palihim. Kung talagang sabay silang aalis ng palasyo, mag-iisip pa siya ng ibang ideya. Matapos maghintay ng halos isang kapat ng isang oras, lumabas si Merongshi sa palasyo. Sa gulat at pagtataka ni Jingzi, hindi siya sinundan ni Su Mochen palabas ng palasyo, tanging ang guard general na si Sui Shouyuren ang kasama niya. At sa labas ng tarangkahan ng palasyo, may nakaabang na karwahe, na tila sasamahan si Merongshi pabalik. Si Jingzi ay tuwang-tuwa at pinagmasdan sandali. Matapos kumpirmahin na hindi na muling lalabas si Su Mochen sa labas ng gate ng palasyo, lumabas siya. Sa oras na ito, nakaupo na si Sui Shouyuren sa karwahe, handa nang umalis. Hoy, bakit nandito si President Jing? Mula nang parusahan, si Jingzi at hindi makapunta sa korte, matagal na siyang hindi nakita ni Sui Shouyuren at iba pang opisyal sa korte. Sa totoo lang, namiss siya ng lahat, lalo na si He at Bai Qingyuan ay nag-aaway sa isa't isa. Sa totoo lang, ito ang eksena ni Jingzi na unilateral na nag-aaway kay Bai Qingyuan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero naging magandang tanawin sa court. Medyo nagulat si Sui Shouyuren nang makita si Jingzi bigla. Si General Sui pala. Naghahanda akong pumunta sa korte, ngunit nang lumakad ako sa labas ng gate ng palasyo, naalala ko na pinarusahan ako ng kamahalan na huwag pumunta sa korte, kaya handa akong bumalik. Walang ingat na sabi ni Jingzi. Si Sui Shouyuren ay may itim na linya sa kanyang ulo. Pasado tanghali na, pero dumating pa rin siya sa court. Kuya, kahit magsinungaling ka, kaya mo ba at least professional? Tinatrato mo ako na parang tanga. Batay sa pagkaunawa ni Sui Shouyuren kay Jingzi, tiyak na hindi niya gagawin ang ganoong katangahang bagay. May mali siguro sa pagpapakita niya dito. Anong nangyayari? Nang naisip ni Sui Shouyuren si Merongshi sa loob ng kotse, at naisip ang tit for tat scene sa pagitan ni Su Mochen at Merongshi sa palasyo ilang araw na ang nakalipas, agad niyang naintindihan. Mukhang nandito siya para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito inilantad at nagbigay lang ng alangan ngunit magalang ng ngiti bilang ganti. Haha! Walang pakialam si Jingzi, ngunit nagtanong, para saan ang paghahanda ni General Sui na umalis sa palasyo? Tama. Katatapos lang makipag-usap ni Reyna Yayaw sa kanyang kamahalan, at inutusan ako ng kamahalan na i-escort ang Reyna pabalik. Sabi ni Sui Shouyuren. Iyon lang kung gayon hindi ko naguguluhin si General Sui. Natigilan sandali si Sui Shouyuren matapos itong marinig, at may mga pagdududa, mali kaya ang iniisip niya. Hindi ba siya pumunta dito para kay Reyna Yayaw? President Jing, pagkatapos ay sasamahan ko ang Reyna pabalik. Sumakay na si Sui Shouyuren sa sasakyan at aalis na sana nang umubo si Jingzi ng 2 beses at si Merongshi, na kanina pa tahimik sa sasakyan, ay biglang tumunog. President Jing, uuwi ka ba o pupunta sa opisina ng pahayagan? Ang salitang, opisina ng pahayagan, ay binigyang diin ng husto. Agad na sinabi ni Jingzi, bumalik sa Reyna, mayroon pa ring ilang bagay sa opisina ng pahayagan na kailangan kong harapin. Tama lang yan. Inilabas ni Merongshi ang kanyang ulo sa kotse at mahinang sinabi, hindi ko pa rin naiintindihan ang ilang aspeto ng operasyon ng pahayagan. Gusto kong bumalik at humingi ng payo kay President Jing. President, paano ang pagpunta sa opisina ng pahayagan ng magkasama? Okay. Sa pakikinig sa normal na pag-uusap ng dalawa, palaging nararamdaman ni Sui Shouyuren na may mali, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Pagkatapos ay ipapadala ko si Pangulong Jing at ang Reyna sa opisina ng pahayagan. Salamat, General Sui, ngunit hindi na kailangan. Matagal na akong nakaupo sa palasyo, at ngayon gusto kong pumunta ng mag-isa. Hindi naman kalayuan ang opisina ng pahayagan dito. Hindi na magtatagal ang paglalakad, General Sui, bumalik ka sa trabaho. Nagpayo rin si Jingzi. Okay, magpapalim na ako. Kinamusta ni Sui Shouyuren si Jingzi at hinayla ang karwahe pabalik. Sa daan, iniisip pa rin niya kung ano ang mali. Sa sandaling umalis si Sui Shouyuren, sinabi ni Jingzi, Reyna, pumunta tayo sa opisina ng pahayagan upang mag-aral. Okay, President Jing, mangyaring manguna. Pagkasabi nun, nagkatinginan yung dalawa, tapos nagtawanan. Dahil nasa labas sila ng palasyo ng mga oras na ito, bagamat walang gaanong tao sa kalye, may mga naglalakad at papasok pa rin, kaya't ang dalawa ay hindi makagawa ng anumang hindi pangkaraniwang mga galaw at naglakad ng magkatabi. Bakit bigla kang pumunta sa court? Well, saglit na nag-isip si Merongshi at ngumiti, marami akong natutunan mula sa iyo nitong mga nakaraang araw. Dapat kong sabihin sa iyong kamahalan at ipakita ang ating katapatan sa pakikipagtulungan, kung hindi ay isipin niya na hindi natin ito sineseryoso. Ayan na. Nang makitang tumango si Jingzi, nakahinga ng maluwag si Merongshi. Nabalitaan ko na kasama mo ang aking senior na kapatid na pumasok sa palasyo kaninang umaga. Bakit hindi siya sumama sa iyo? Napaka-curious pa rin ni Jingzi batay sa kanyang pagkaunawa kay Su Mochen. Hindi ko alam, baka may mali sa kanya. Ibinaba ni Merongshi ang kanyang ulo at mahinahong sinabi. Sa sulok kung saan hindi nakikita ni Jingzi, bahagyang kumaibot ang kanyang mga talukap at mukhang nag-iisa siya, ngunit nangyari ito sa ilang sandali.
Teka. Nang muli siyang tumingala, ang kalungkutan na iyon ay matagal nang nawala, napalitan ng isang matangkad na ngiti. Hindi napansin ni Jingzi ang anumang kakaiba kay Merongshi at nagpatuloy sa paglalakad kasama niya. Dahil hindi naman masyadong malayo ang opisina ng pahayagan sa palasyo, hindi rin nagtagal at nakarating na. Dahil ang huling isyu ng pahayagan ay nailathala na at isang piging sa pagdiriwang ay gaganapin sa gabi, ang lahat ng mga miyembro ng opisina ng pahayagan ay nagtipon sa opisina ng pahayagan sa oras na ito, nag-aayos ng kanilang mga gamit at naglilinis ng opisina ng pahayagan, dahil pagkatapos umalis mamaya, sila ay nasa malaking bulwagan kapag sila ay bumalik. Ikapitong araw na ng bagong taon. Pagpasok ni Jingzi, nakita niyang abala ang lahat sa paglilinis. Maging ang editor-in-chief na si Chen Jianan ay nasa lobby din sa unang palapag. Presidente Jing. Nakita ni Xiong Sanxian si Jingzi at sumigaw. Tumango si Jingzi, dadalhin ko rito si Qin Yaoyao para tingnan. Maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kapag tapos na ang trabaho, sabay tayong pumunta sa Wenxiang residence. Okay. Hindi nagduda ang lahat na nandoon siya at nagpatuloy sa paglilinis. Kaya pinangunahan ni Jingzi si Merongshi sa itaas. Pagpasok pa lang niya sa kahon kung saan nangyari ang kaakit-akit na eksena kahapon, bago niya maisara ang pinto, inakbayan ni Jingzi ang payat na baywang ni Merongshi. Isara mo ang pinto. Marahang tumawag si Merongshi, pagkatapos ay humiwalay sa mga braso ni Jingzi, lumakad at isinara ang pinto. Pagbalik niya, nagkusa siyang yakapin si Jingzi, at pagkatapos ay tumugon ng masigasig at nakakainis. Ang kanyang tugon ay higit pa kaysa kay Jingzi, at sa isang sandali, gumulong-gulong silang dalawa sa kama. Chapter 857 The Ugly Wife, Second Update, Please vote for me. Ilang saglit pa, hingal na hingal silang dalawa. Naghiwalay ang kanilang mga labi, dinampot ni Jingzi si Merongshi, na may namumula na mukha at kaakit-akit na mga mata, at mahinang sinabi, ano ang problema, ginang? Kahit na si Jingzi ay talagang nagulat kay Merongshi kahapon, nakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang pigil, ngunit si Merongshi ay kadalasang napakalamig at reserved. Gaya niya ngayon, palaging nararamdaman ni Jingzi na may mali. Casual na ginulo ni Merongshi ang kanyang mahabang buhok sa kanyang noo, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, wala iyon. Sa tingin ko, may iniisip ka. Tumingin si Jingzi kay Merongshi at seryosong sinabi. Naramdaman ni Merongshi ang pagtibok sa kanyang puso, ngunit mahinahon niyang sinabi sa kanyang mukha, aking asawa, masyado kang nag-aalala, wala kang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay bago pa makapagsalita si Jingzi, kinurot ni Merongshi ang kanyang baywang gamit ang kanyang dalawang kamay, nagkukunwaring galit at sinabing, akala ko ang bawat araw ay katulad ng kahapon, ngunit magagawa ba ito? Pagkatapos mong bumalik, ang iyong pangalawang kapatid na babae at ang mga taong iyon ay mas nababantayan laban sa akin. Ang iyong senior na kapatid na babae ay hamarang sa pinto ng Wenxiang residence ng maaga sa umaga. Natatakot ako na hindi kita makikitang mag-isa. Kaya kapag nakatagpo ako ng ganitong magandang pagkakataon, hindi ko na ito pakakawalan. Matapos makinig sa paliwanag ni Merongshi, biglang napagtanto ni Jingzi ang kanyang sinabi at naramdaman niyang tama siya. Kaya ngumiti siya at sinabing, Madam, don't worry. Kahit medyo maingat sila, kung gusto natin magkita, there will always be a chance. Just like now. Oo. Marahang sumang-ayon si Merongshi at yamakap sa mga bisig ni Jingzi. Sa loob, ibinaba niya ang kanyang kilay at walang sinabi. Sa oras na ito, tinulungan ni Jingzi si Merongshi na tumayo, tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, Madam, dinala kita dito ngayon para sabihin sa iyo ang dalawang magandang balita. Oh, anong magandang balita, o dalawa? Medyo curious din sabi ni Merongshi. Pagkatapos ay narinig niya si Jingzi na nagsabi, binigyan ko pareho ang antidote at ang elixir sa apprentice ng soul-destroying fan. Ibinuka ni Merongshi ang kanyang bibig, medyo nalilito, anong uri ng mabuting balita ito? Hindi kaya gumana ang antidote at nalason hanggang kamatayan ang nakakasira ng kaluluwang fan disciple, kaya magandang balita ito. Sa pag-iisip nito, pinulupot ni Merongshi ang kanyang mga labi. Kung ito talaga ang kaso, nadama ni Merongshi na ito ay dapat na masamang balita. Kung tutusin, naisip pa rin niya nagagana ang antidote, para mas makasama niya ito. Disciple of the soul-destroying fan pagkatapos itong kunin, walang nangyari, na nagpapakita na ang aking antidote ay talagang makakapag-detox ng elixir. Tuwang-tuwang sinabi ni Jingzi, magandang balita ba ito? Ibinuko lang ni Merongshi ang kanyang bibig. Sa oras na ito ay sarado muli. Hoy! Magandang balita dapat ito, pero kinain ito ng apprentice ng soul-destroying fan. Hindi ba ito nagbibigay sa kanya ng kalamangan? Lalo na't may sama ng loob siya sa kanila. Mukhang hindi masyadong magandang payagan ng mga ganitong tao na mabuhay ng mas matagal at maging immortal. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Jingzi, nakita kong magaling siya, kaya pinatay ko siya. Naku, pinatay ko rin ang kanyang amo, ang tagahanga na nakakasira ng kaluluwa. Madam, ito ba ay itinuturing na dalawang magandang balita? Kalimutan mo na. Natigilan sandali si Merongshi, pinatay mo ba talaga sila? Siyempre, kaya pa rin nilang magsinungaling sa akin.
Kung maglalakas loob silang atakihin ako, siguradong hindi ko sila bibitawan. Pero salamat sa akin. Dahil sa gamot na ininom ko kahapon, umabot ako sa estado ng isang master, kung hindi ko sila mapapatay na dalawa. Masayang ngumiti si Merongshi matapos matanggap ang positibong tugon ni Jingzi. Nag-aalala pa rin siya, hindi lamang sa kanyang sarili, ngunit higit sa lahat tungkol sa pag-atake nila kay Jingzi, lalo na sa soul-destroying fan. Siya ay napakalakas, at kapag siya ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. At lahat ng ito ay dahil sa kanya, kaya medyo nakonsensya ako. Ngayong narinig niya na lahat sila ay pinatay ni Jingzi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Merongshi. Kasabay nito, nahulog ang nag-iisang malaking bato sa kanyang puso, tila oras na. Gayunpaman, muling inabot ng kanyang kamay si Jingzi. Hindi maipaliwanag na kinurot si Jingzi, at habang umiiwas dito, hindi niya nakalimutang magtanong, ano ang ginagawa mo, ginang? Bakit mo ako inatake pagkatapos mong marinig ang magandang balita? Napaka-charming ni Merongshi. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Jingzi, sino ba ang nagsabi sa iyo na huwag sabihin sa akin ng direkta? Sinadya mong sabihin yun para mag-alala ako. Tuturuan kita ng mahabang leksyon, para mag-iwan ng malalim na impresyon sa iyo. Nakangiting niyakap ni Jingzi si Merongshi. Pagpasok sa kanyang mga bisig, manatili ka sa tabi ko at nag-iiwan ka ng malalim na impresyon araw-araw. Oo, malumanay na tugon ni Merongshi. Sa oras na ito, naalala ni Jingzi ang negosyo at sinabi niya, Madam, gusto kong sabihin sa pangalawang kapatid na babae at sa iba pa ang tungkol sa ating mga gawain. Ha? Tumangala si Merongshi, medyo nalilito. Kaya ipinaliwanag ni Jingzi, kasal na tayong dalawa. Ikaw at ang aking mga babae ay dapat na magsabi sa kanila ng ganitong bagay. Kung hindi ko kayang makita kang nahihirapan muli dahil dito. Ibinuka ni Merongshi ang kanyang bibig. Gusto kong tumanggi, ngunit ng lahat ng mga salita ay dumating sa aking mga labi, ito ay naging isang salita sa huli. Okay. Si Jingzi ay nakapag-isip ng ganito, na walang alinlangan na ang pinakamahusay na pagtatapat kay Merongshi. Naantig si Merongshi, ano pa ba ang magagawa niya bukod sa pumayag? Gayunpaman, humiling siya, Mr. Sir, huwag mong sabihin sa kanila ngayon. Paano kung maghintay hanggang tanghali bukas? Bakit maghihintay hanggang tanghali bukas? Dahil hindi pa ako handa. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Merongshi ang kanyang ulo. Nang makita ito ni Jingzi, naisip niyang nahihiya si Merongshi. Ngumiti siya at niyakap siya at sinabing, hindi ko inaasahan na ang ating maharlikang Reyna Yayaw ay mahiya minsan. Ngunit huwag kang matakot, ang mga pangit na manugang ay magiging gayon din sa madaling panahon. Gusto mong makita ang iyong mga biyenan? Natigilan si Merongshi, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, sino sa palagay mo ang pangit na manugang? Tingnan mo, pangit ba ako? Nakangiting sabi ni Jingzi, hindi ako pangit. At napakaganda. Nasiyahan si Merongshi. Muling sinabi ni Jingzi, Madam, nagpareserba ako ng isang pribadong silid sa Wenxiangju ngayong gabi, at magdaraos ako ng isang piging para sa mga tao sa opisina ng pahayagan. Paglabas namin ngayon sa Wenxiangju, sinabi namin ng aking pangalawang kapatid na babae na pupunta kami sa opisina ng pahayagan upang dalhin ang mga tao doon. Kaya mamaya. Well, alam ko, babalik na lang ako mag-isa mamaya, at babalik ka kasama ang iba. Si Merongshi ay napakatalino at direktang sinabi. Pagkatapos, humiga siyang muli sa mga bisig ni Jingzi, niyakap siya ng mahigpit na parang insecure na batang babae, at mahinang bamulong, huwag kang magmadali ngayon, hayaan mo akong hawakan ka sandali, hawakan mo ako ng ilang sandali. Kahit gaano kaaloof ang isang babae, laging may petite side. Magiliw na hinaplos ni Jingzi ang ulo ni Merongshi, pakiramdam na siya ay mukhang maliit at cute sa sandaling ito. Ito ay hindi tulad ng hindi tayo maaaring magkita bukas. Hindi ko alam, ngunit naisip ko na kailangan nating maghiwalay ng landas magpakailanman. Tahimik at maliwanag ang sikat ng araw sa hapon ng taglamig. Bukas ang mga bintana sa bahay, at ang ingay mula sa ibaba at ang huni ng mga maya sa labas ay natangay ng hangin. Ang saya ay sa kanila, hindi sa akin. Naisip ito ni Merongshi, at buong sakam na naamoy ang kakaibang pabango ng lalaki sa katawan ni Jingzi, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Madalas mong mamimiss ang eksenang ito sa mga susunod na araw, di ba? Kabanata 858 ang aking babae, unang update, mangyaring iboto ako. Nang tumigil ang ingay at abala ng paglilinis sa ibaba, bumalik na si Merongshi sa Wenxiang residence nang mag-isa alinsunod sa kanyang kasunduan kay Jingzi. Siyempre, kung hindi patay ang soul-breaking fan at ang lalaking nakasombrero, hindi maglalakas loob si Jingzi na payagan siyang bumalik ng mag-isa, ngunit dahil pareho silang pinatay nito, wala na sa panganib si Merongshi sa lungsod. Kaya lang, talagang nakakalasing ang pag-aatubili na tingin sa mga mata ni Merongshi bago umalis. Ngunit si Jingzi ay lihim na natuwa, tila bagaman malamig at malamig si Merongshi sa ibabaw, kapag naging babae niya ito, hindi niya ito magagawang makipaghiwalay sa kanya kahit saglit. Ang tagal lang nitong kawalan. Pagkatapos niyang ayanunsyo ang kanilang mga pangyayari kay Zhu Xining bukas,
bukas na silang dalawa ay makakasama na. Kailangan bang tretuhin sila tulad ng paghihiwalay sa pagitan ng buhay at kamatayan? Pagkatapos magpaalam kay Merong Shi, bumaba si Jingzi para salubungin ang mga miyembrong natapos ng maglinis, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang sumugod sa Wenxiang residence. Ang alak ay isang kakaibang bagay. Gusto kong uminom kapag malungkot ako, at gusto ko ring uminom kapag masaya ako. Sinasabi na ang mga tao ay nasa mataas na espiritu sa mga masasayang kaganapan, at si Jingzi ay karaniwang ganito sa yugtong ito. Siya ay mahusay sa parehong martial arts at qigong, may matagumpay na karera, at may hindi mabilang na pera. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang mga babae ay mas maganda at mabait kaysa sa huli. Lalo na pagkatapos na kunin ang malayong reyna Merong Shi, walang dapat ipag-alala si Jingzi sa yugtong ito. Ang tanging bagay na dapat niyang isaalang-alang ay maghintay hanggang sa susunod na taon upang magbukas ng mga sangay ng pahayagan sa iba't ibang lungsod, at pagkatapos ay magdala ng mga kababaihan tulad ni Pei Yangxi at Master at Apprentice ni Mu Qingren. Alalahanin mo lang si Jingzhou. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay paghihiganti. Ngunit hindi ito kagyat. Kailangan nating hintayin ang kanluraning Xinjiang King na si Kaidan na matapos ang paghawak sa mga gawain sa kanluraning Xinjiang, at pagkatapos ay kumilos kasama niya at dalhin ang Jin King sa kanyang sariling pagkawasak. Kaya naman, napakasaya ni Jingzi ngayong gabi. Bago magsimula ang piging ng pagdiriwang, namahaji siya ng mga bonus sa pagtatapos ng taon sa mga kawani ng pahayagan. Pagkatapos ang piging ng pagdiriwang ay nagsimula sa buod ng pagtatapos ng taon at natapos sa pananaw ng bagong taon. Sa panahong ito, uminom ng maraming alak si Jingzi. Siya ang naglakbay sa pagkatapos ng panahong ito, ako ang pinakamarami. Kagabi nagkunwari siyang lasing, pero ngayong gabi, lasing talaga siya, lasing na wala siyang malay. Ni hindi niya alam kung paano siya bumaba sa mesa at kung paano siya nakauwi. Sa kanyang pagtulog, malabo niyang naramdaman na may nang-aasar sa kanya. Tinawag niya ito at niyugyug siya, ngunit inisip lang ni Jingzi na ito ay isang panaginip sa loob ng isang panaginip, dahil gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito maimulat pagkatapos ng mahabang panahon, kaya nagpatuloy siya sa pagtulog. Ang lahat ng kanyang mga babae ay lumitaw sa kanyang panaginip, ngunit ang kanilang mga mukha sa wakas ay naging mukha ni Merong Shi, at pagkatapos ay kumaway si Merong Shi sa kanya at nawala. Mabilis na iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang hilahin, at sa wakas ay hinayla ito. Sa oras na ito, nagising siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may humilanga siya, ngunit hindi si Merong Shi, kundi si Zhou Xining. Pagkatapos ng isa pang pagtingin, napagtanto niya na ang lugar kung saan siya natutulog ay hindi sa bahay, ngunit sa Wenxiangju. Sa oras na ito, tanghali na, at medyo mabangis ang araw. Sumilip ito sa sala-sala ng bintana at medyo nakakasilaw. This time, hangover talaga ako, kaya natulog ako hanggang hapon. Tila kailangan kong mas kaunti ang pag-inom sa hinaharap, kung hindi, madali akong makaligtaan ng isang bagay. Lalo na sa sandaling umupo siya, nakaramdam si Jingzi ng hindi matiis na sakit ng ulo, na parabang sisabog na ito. Kung ang inuming ininom niya ay hindi niya sariling alak, malamang na isumpa ni Jingzi ang peking alak ay nakakapinsala sa mga tao. Iniunat niya ang kanyang kamay upang harangan ang nakakasilaw na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nakita niyang hindi lang si Zhou Xining ang tao sa silid. Naroon din sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong. Maging si Su Mochen ay nakatayo sa silid, nakatingin kay Jingzi nang may tingin sa kanyang mga mata. Puno ng sakit sa puso at gusot na ekspresyon. Ay nalalayan ng kabilang kamay ang kama, at sa suporta ni Zhou Xining, umupo si Jingzi. Una ay ngumiti siya at sinabing, bakit napaaga si Mo Chen dito? Kinagat ni Su Mochen ang kanyang mga labi, ngunit sa wakas ay hindi na ito napigilan at itinuro ang papasikat na araw sa labas ng bintana, gabi na. Kung bumangon ka mamaya, maaari kang humabol at kumain. Hapunan na. Paft. Si Zhang Xiaoyu ang unang hindi nagpigil nang sabihin ito ni Su Mochen nang may malamig na mukha. Tinakpan niya ang bibig niya at tumawa. Hindi napigilan ni Zhou Xining na matawa. Ang kapaligiran sa silid ay orihinal na medyo awkward at tahimik. Naging masigla na naman ito sa isang iglap. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ulo at hindi siya nahiya. Ngumiti siya at sinabing, napakasaya ko kagabi. Masyado akong uminom. Hapon na nang imulat ko ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito, ibinuko ni Su Mochen ang kanyang mga labi at walang sinabi. Sabihin. Si Zhou Xining, na nakatayo sa tabi niya, ay medyo nalungkot. Ang iyong kapasidad sa pag-inom ay hindi maganda sa simula. Tsaka, nalasing ka lang kagabi. Kahit na masaya ka, hindi ka makakainom ng ganito. Ikaw ang magdurusa sa huli. Aral ng pangalawang kapatid na babae ay hindi ka maglalakas loob na gawin ito muli sa hinaharap. Iyon na. Nakangiting tumanggo si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, pero mas masarap ang tanghalian. Dahil nandito kayong apat, may ipagtatapat ako sa inyo ay pangako mo sa akin na hindi ako magagalit. Nagkatinginan ang apat na babae at medyo kalmadong kumilos. Pagkatapos ay pinangunahan ni Zhou Xining at sinabing, ikaw. Sabihin mo sa akin. Okay. Huwag kang magagalit. Hindi pa rin mapakali si Jingzi at sumulyap sa katabi. Nabakunahan na naman silang apat.
Napagpasyahan niyang ipagtapat ang bagay kay Merongshi sa kanyang mga babae. Sumang-ayon din si Merongshi kahapon, ngunit hiniling kay Jingzi na maghintay hanggang tanghali. Ang oras ay ngayon lang. Kung bakit tanghali na, hindi ito pinag-isipan ni Jingzi ng malalim, at naramdaman niyang pagkatapos na hindi na mapipigilan si Merongshi sa katayuan ng reyna, hindi na masyadong mapapahiya si Zhou Xining at ang iba pa. Higit sa lahat, ang elixir na ito ay isang walang katulad na gamot, at handang ibahagi ito ni Merongshi. Anong dahilan ni Zhou Xining at ng iba pa para tanggihan ang gayong walang pag-iimbot na babae? Pagkatapos magdesisyon, ngumiti si Jingzi at sinabing, sa totoo lang, nagsinungaling ako sa iyo noon. Si Queen Yaoyao, ibig sabihin, si Zier, ang babae ko. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, huminto siya at binigyan ng oras ng reaksyon ang apat na babae. Sa kanyang inaasahan, siguradong magagalit silang apat kapag narinig nila ang balita lalo na si Sumuchen, na malamang na magtatalon sa galit. Pagkatapos ay itatapon niya ang katotohanan na si Merongshi ay hindi magiging reyna at ibibigay din siya ng walang pag-iimbot. Naniniwala ako na hindi sila magagalit pagkatapos ng impormasyong ibinigay sa kanila ng Immortal Peel. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, ang 4-member team ng Jingzhou Women's Team, na pinamumunuan ni Merongshi at tinulungan ni Su Mochen ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad. Kaya natigilan si Jingzi. Ibang-iba ito sa inaakala niya. Paano ang galit? Paano ang pagiging masungit? Paano naman si Scream? Napakatahimik mo, ano ang susunod kong gagawin? Kaya maingat siyang nagtanong, ikalawang kapatid na babae, hindi ka ba nagagalit? Nagkibit balikat si Zhou Xining at sinabing, bakit ka nagagalit? Pinuntahan ni Jingzi si Zhang Xiaoyu, nang umiti din at ikinalat ang kanyang mga kamay, hindi galit ang pangalawang kapatid, si Xiaoyu ay bakit ka nagagalit? Tumingin muli si Jingzi kay Yu Xiangrong at pagkatapos ay nilagpasan siya, dahil para siyang Zhou Xining at maliit na tagasunod ni Zhang Xiaoyu. Bukod sa utu-utu at cute, ano pa ang may isip ng munting follower? Kabanata 859 na Kabanata 870 Pag-alis, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sa wakas ay tumingin si Jingzi kay Su Mochen. Iniwan niyang mag-isa ang tatlo pang babae. Siguradong galit si Su Mochen. Sa sobrang galit niya kahapon ay lumabas siya ng palasyo ng madaling araw para tingnan si Merongshi. Ngayong narinig niya na si Merongshi ay nagkakasundo sa kanya, hindi kaya siya magagalit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nanguna si Su Mochen at sinabing, huwag mo na akong tanungin, hindi na ako galit. Natarante si Jingzi, ngunit nakakuha pa rin siya ng ilang mga pahiwatig. Sinabi ni Su Mochen na, hindi na galit, sa halip na, hindi na galit. Mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang ibig sabihin ng, hindi galit, ay hindi niya ito sineseryoso, at ngayon lang niya ito narinig. At ang ibig sabihin ng, hindi na galit, ay matagal na niyang alam ang sitwasyong ito at galit na siya noon, ngunit hindi na siya galit ngayon. Bakit hindi ka galit? Habang nagulat, si Jingzi ay lihim na natutuwa, dahil anuman ang dahilan, hanggat hindi siya galit, ayos lang, at may iligtas siya nito sa gulo ng pag-iisip. Wala na ang lahat, bakit ka pa nagagalit? Oo, wala na ang lahat, at galit ka pa. Bago siya matapos magsalita, nanlaki ang mga mata ni Jingzi, tumingin siya kay Su Mochen, at hindi makapaniwalang sinabi, wala na ang lahat. Ang iyong reyna, Zier, ay wala na. Sabi ni Su Mochen sa mahinang boses. Tila tinamaan ng kidlat, si Jingzi ay pansamantalang nagambala, pagkatapos ay tumingin kay Zhou Xining at nagtanong, pangalawa kapatid, totoo ba ang sinabi ni Mo Chen? Zier, wala na. Fair na. Bago matapos magsalita si Zhou Xining, nag-react si Jingzi, tumalon mula sa kama, binuksan ang pinto at tumakbo patungo sa katabing pinto. Pagbukas ng pinto ng katabi, walang laman ang silid. Ang lahat ng mga bagay ay tulad nila sa simula, na parabang palagi silang ganito at walang nakatira dito. Naramdaman ni Jingzi na umakyat ang dugo sa kanyang ulo at alam niyang hindi nagbibiro sa kanya si Su Mochen, wala na talaga si Merongshi. Zier! Sigaw ni Jingzi, pagkatapos ay humakbang palabas, handang lumipad palabas para habulin si Merongshi, ngunit napaatras siya. Sa pagbabalik tanaw, si Su Mochen iyon. Kung tutusin, sa apat na babae, siya lang ang may alam sa martial arts. Kahit na gusto ng iba na manalo kay Jingzi, hindi sila maabot. Mu Chen, huwag mo akong hilahin, hahabulin ko si Zier pabalik. Medyo naasim si Su Mochen matapos marinig ito. Medyo naiingit siya kay Rongshi ngayon. Umalis siya. Bagamat tila natalo siya, nanalo talaga siya dahil nanalo siya sa pagkagusto at pagmamalasakit ni Jingzi sa kanya. But then she thought again, if it were her, he would definitely also ganoon ba? Sa ganitong paraan, gumaan ang mood ko. Kaya, tinikom ni Su Mochen ang kanyang mga labi kay Jingzi, pinaplano mo bang lumabas ng ganito? Ano, naimprenta na ang pahayagan, gagawa ka pa ba ng isa pang malaking balita sa iyong sarili? Naramdaman ni Jingzi ang buong katawan niya sa sandaling ito. Napakalamig na ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin, napagtanto niya na siya ay bumangon ng masyadong nagmamadali at ganap na hubot-hubad hindi, upang maging tumpak, isang pares ng malaswang pantalon ang natitira sa crotch area.
Hindi nang ahas si Yu Xiangrong na habulin siya sa labas ng pinto. Nang pumasok siya para tingnan, bagamat mukhang seryoso si Su Mochen, medyo namumula ang kanyang magandang mukha. Tanging sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, na ikinasal na kay Jingzi, ang bahagyang nakabuti. Sa katunayan, ang paglabas ng ganito ay walang alinlangan na kapareho ng streakang. Ang presidente ng pahayagan ng DA na si Jingzi ay tumakbo sa sikat ng araw, ay maaari talagang maging isang mainit na balita. Paft. Malinaw na napakaseryosong bagay iyon, ngunit nang sabihin ito ni Su Mochen, agad siyang naging madali. Sa oras na ito, tahimik na iniabot ni Yu Xiangrong ang isang set ng damit mula sa labas ng pinto. Kinuha ito ni Zhou Xining at umakyat. Isuot mo muna ang iyong damit, huwag sipon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, tama si Mo Chen. Buti na lang at walang ibang tao sa ikalawang palapag. Kung hindi, kapag nakikita ka ng iba na ganito, masisira ang iyong reputasyon. Ngumisi si Jingzi, at pagkatapos ay tinulungan siya ni Zhou Xining na magbihis. Sa panahong ito, unti-unting nagising si Jingzi mula sa pagkahilo na naramdaman pagkatapos bumangon. Habang banibihisan siya ni Zhou Xining, sinabi ni Su Mochen, naisip mo na ba na ang dahilan kung bakit pinili niya ang oras na ito na umalis ay dahil ayaw niyang malaman mo? Kapaki-pakinabang ba na habulin mo siya muli? At saka, umagang-umaga na siya umalis. Halos 3 oras na ang nakakalipas simula nung umalis tayo. Kahit habulin mo ako, hindi ka makakahabol. Natahimik si Jingzi. Sa oras na ito, sinabi rin ni Zhou Xining, sa totoo lang, pumunta si Mo Chen para sabihin sa amin kaninang umaga. Pagkatapos niyang makapasok sa palasyo kahapon, sinubukan kong hikayatin siya na kahit umalis siya, maghihintay siya hanggang sa magising ka bago umalis, ngunit tumanggi siya. Sinubukan din naming gisingin ka, ngunit ang tulog mo ay masyadong malalim. Hindi ko siya kayang gisingin kahit anong sigaw ko. Zhang. Sinabi rin ni Xiaoyu, tama ang pangalawang kapatid na babae. Sa katunayan, ayaw lang niyang malaman ng asawa ko, kaya pinili niyang umalis kapag lasing ito. Nagsimulang mag-usap ang isang babae sa isa't isa. Lumalabas na pinili ni Merong Shi na pumasok sa palasyo kahapon upang talakayin ang huling mga usapin sa pakikipagtulungan kay Emperor An, at pagkatapos ay iminungkahi ang kanyang plano sa Palem. Labis ding nagulat si Emperor An matapos itong marinig. Kung tutusin, ilang araw na lang ang natitira bago ang bagong taon. Gustuhin man niyang umalis, hindi ba mas mabuting maghintay hanggang matapos ang bagong taon? Gayunpaman, tinanggihan ni Merong Shi ang kabaitan ni Emperor An at nagpumilit na umalis. Bago umalis sa palasyo, naghanda ang walang kamalay-malay na si Su Mochen na ipagpatuloy ang pagsunod kay Merong Shi. Noon lamang niya narinig ang balita mula kay Emperor An na si Merong Shi ay naghahanda na umalis sa Angguo. Medyo nagulat din si Su Mochen at nagpunta para tanungin si Merong Shi, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Merong Shi na huwag ipagmalaki, dahil umalis siya sa oras na ito upang bumalik ng mas mabilis, at sinabi niyang handa siyang isuko ang trono para kay Jingzi. Nagulat si Su Mochen sa oras na iyon. Isang babaeng handang isuko ang trono para kay Jingzi ay gumawa ng mas malaking sakripisyo kaysa sa isang prinsesang katulad niya. Sa totoo lang, hinangaan ni Su Mochen ang katapangan na ito. Matapos pag-usapan ito, naramdaman ni Su Mochen na wala na siyang dahilan para pigilan pa siya, kaya hindi niya siya sinundan palabas kahapon. Ito rin ang dahilan kung bakit curious si Jingzi kahapon. Sa makatuwid, nang dumating si Su Mochen kaninang umaga at sinabi kay Merong Shi ang tungkol sa pagbibigay ng trono para kay Jingzi, ang mga kababaihan kasama si Zhou Xining ay lubos na humanga kay Merong Shi, at sa oras na ito ay wala na silang anumang pagtutol, dahil wala silang anumang dahilan. Bagay. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Jingzi kung bakit palagi niyang nararamdaman na si Merong Shi na lumabas ng palasyo kahapon ay medyo abnormal, ngunit hindi niya alam ang dahilan, at kung bakit hiniling ni Merong Shi kay Jingzi na sabihin kay Zhou Xining at sa iba pa ang katotohanan sa tanghali ngayon, dahil sa oras na ito, umalis na siya. Kahapon sa opisina ng pahayagan, niyakap siya ni Merong Shi, na may pag-aatubili na tingin na parang humihiwalay sa buhay o kamatayan. Tinawanan pa siya ni Jingzi noong mga oras na iyon, sinabing hindi raw sila magkikita bukas. Sinong mag-aakalang isa pala itong propesya na kahapon ang kanilang anibersaryo? Ang huling pagkikita namin noon. Marahil ay hindi ko na makikita muli ang malamig ngunit kaibig-ibig na babaeng iyon sa mahabang panahon sa hinaharap. Kabanata 860 Sino ang agresibo? Unang update. Dahil nagsuot si Jingzi ng kanyang damit, pumasok din si Yu Xiangrong mula sa labas ng bahay, at pagkatapos ay naglabas ng isang pirasong papel mula sa kanyang damit. Young Master, bago umalis, nag-iwan ng sulat ang Queen Sister sa Young Master at hiniling kay Xiangrong na ibigay ito sa Young Master. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Yu Xiangrong ang sulat, at pagkatapos ay walang muwang na sinabi, Young Master, ang liham na ito ay hindi tiningnan ni Xiangrong. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Zhang Xiaoyu, na naka-cross arms at nakatitig kay Yu Xiangrong. Ngayon ay naisip na ito ni Jingzi. Nagpa siya si Merong Shi na umalis kahapon, paano niya ito mapipigilan? Kahit nahabulin siya ngayon, ano? Aalis pa rin siya maya-maya, kaya ang pag-alis ng maaga ay kapareho ng pag-alis ng huli. Siguro mas mabuting umalis ng maaga.
Kung tutusin, ang pag-alis ng maaga ay nangangahulugan na makakabalik siya ng mas maaga. Kaya naman, hindi ko na lang naisip na habulin siya at kinuha ang sulat. Sa totoo lang, sumasakit ang ulo niya ngayong nakita niya ang sulat. Noong 2 beses silang naghiwalay noon ni Liu Jinghong, pareho silang nag-iwan ng sulat at umalis. Ngayon ay ginawa muli ni Merongshi ang parehong bagay. Nagpa siya si Jingzi na oras na para turuan sila ng leksyon. Ang sinumang umalis sa ganitong paraan muli ay kailangang manatili sa kama. Matinding parusa ng walang awa. MS. Gang, nang mabasa mo ang liham na ito, umalis na ako sa tarangkahan ng lungsod, sinundan ang landas na tinahak mo sa akin noong araw na iyon, hanggang sa kanluran, at pagkatapos ay tumawid sa Lijing Mountain at bumalik sa Yayao Kingdom. Palagi kong iniisip na sa buhay, ang oras ay maikli, at napakaraming bagay na dapat isipin at gawin, kaya dapat nating iwanan ang ating limitadong mga alaala sa pinakamagagandang panahon. Umaasa din ako na kapag iniisip ako ng aking asawa, ito ay ang kaginhawaan na mayroon kami noong nasa labas kami ng lungsod noong araw na iyon, at ang oras na kami ay nasa kahapon. Ang saya ng opisina ng pahayagan. At ayokong iwan ang asawa ko sa alaala ng pag-iyak ko, kaya patawarin mo ako sa pag-alis ko ng walang palem, dahil natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na umalis pagkatapos makita ang aking asawa. Babalik ako at mananatili sa aking asawa at hindi na aalis. Pagbalik ko, bibigyan kita ng surpresa. Ang sulat kamay ni Merongshi ay elegante at maganda, tulad ng kanyang pagkatao. Ngunit medyo kulubat ang papel, at may ilang bakas ng mantsa ng tubig. May isip na umiiyak na si Merongshi nang isulat niya ang liham na ito. Ang isang babaeng umiibig ay laging gustong ipakita ang kanyang pinakamagandang bahagi sa harap ng kanyang lalaki, kaya't maliwanag na umalis siya ng walang palem. Ang tanga nitong babaeng ta. Itinabi ni Jingzi ang sulat, ngumiti at umiling. Sa puntong ito, hindi na niya iniisip ang paghabol kay Merongshi, inaabangan na lang niya ang susunod na reunion. Habang binabasa ni Jingzi ang sulat, lahat ng 4 na babae ay nagbigay pansin sa pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos mapansin ang kanyang nakakagaan ng ngiti, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, ikinwento ni Jingzi ang tungkol sa elixir, at ang 4 na babae ay lubos na naantig nang marinig nila ang mga salita. Ang pagpayag ni Merongshi na ibigay sa kanila ang elixir na ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Jingzi. Maliban kay Yu Xiangrong, nagkatinginan ang 3 pang babae at naisip ang ginawa nila kay Jingzi kamakailan. Medyo nahihiya. Sa totoo lang, hindi rin masama si Merongshi. Sabi ni Zhou Xining. Oo, naramdaman ko ito kahapon. Tumango rin si Su Mochen bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumingin ang 2 babae kay Zhang Xiaoyu at seryosong sinabi, Xiaoyu, sa totoo lang hindi ka dapat maging agresibo. Zhang Xiaoyu, ako. Sino ang napaka-agresibo noon? Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Yu Xiangrong, na nasa tabi niya, ay sumagot din, oo, si Sister Xiaoyu ay pumupunta pa rin sa akin araw-araw, sinasabi kong bakit napakasama ng Queen Sister at gusto niya akong sumama sa kanya upang makita ang Queen Sister. Buti na lang at hindi ako nakinig, dahil sinabi sa akin ng Queen Sister na matagal na niyang ibibigay ang trono para sa Young Master. Medyo nagmamalaki si Yu Xiangrong. Nitong mga nakaraang araw, madalas magpakitang gilas si Zhang Xiaoyu sa kanyang harapan dahil naging babae siya ni Jingzi, at parang may gusto siyang gawin tungkol dito. Nabuo siya sa saloobin ng isang maliit na tagasunod. Kahit na si Yu Xiangrong ay hanhan, nakaramdam pa rin siya ng kalungkutan, kaya hindi niya nakalimutang magsalita ng ilang salita habang sina Zhou Xining at Su Mochen ay binubugbog si Zhang Xiaoyu. Sinabi ni Zhou Xining at Su Mochen na bagamat naramdaman ni Zhang Xiaoyu ang pagkakamali, maaari lamang niyang aminin ito. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay pangalawang kapatid na babae at ang isa ay isang prinsesa. Ano pa ba ang magagawa niya maliban sa pagtitiis? Napaka-helpless din niya. Ngunit sinabi ni Yu Xiangrong bakit? Mula nang maging babae ni Jingzi, unti-unting lumawak ang kaisipan ni Zhang Xiaoyu. Kamakailan, siya ay nasa isang ganap na mataas na posisyon kapag nakakasama si Yu Xiangrong. Nang sabihin niya iyon, agad siyang nalungkot. Yu Xiangrong, nahihiya ka bang akusahan ako? Dahil sinabi sa iyo ni Reyna Yayao nang maaga na ibibigay niya ang trono, bakit hindi mo sinabi sa amin? Kailangan mong sabihin sa amin ng maaga. Paanong ang pangalawang kapatid na babae, ako, at ang kanyang kamahalan na si Mo Chen ay kailangang magtrabaho ng gusto araw-araw? Sa tingin ko ay sinadya mo ito. Kinurot ni Zhang Xiaoyu ang kanyang baywang gamit ang 2 kamay, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalaki. Tumango sina Zhou Xining at Su Mochen, pakiramdam na may katuturan ang mga salita ni Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay sama-samang tumingin kay Yu Xiangrong. Kaya, ang pressure ay dumating muli kay Yu Xiangrong. Si Yu Xiangrong ay may cute at walang muwang na ugali. Masasabing si Zhang Xiaoyu ay kabilang na sa araw at lumabas na sa kanluran. Ngayon na pinapanood ng lahat, bigla siyang nawala ng malay at mukhang cute at walang muwang. Basta, nangako lang ako sa kapatid na Reyna, at hindi ko masasabi kahit kanino, hindi ba dapat tuparin ko ang ipinangako ko sa iba?
Pagkatapos sabihin iyon, tila may naisip muli si Yu Xiangrong, at itinuro si Zhang Xiaoyu at gumanti ng pag-atake. Reyna, bago umalis ang kapatid ko, iniabot niya sa akin ang sulat sa harap ng lahat at sinabi sa akin na dapat niyang ibigay ito ng personal sa Young Master. Sinabi rin ni Sister Xiaoyu na hindi niya ito babasahin. Dahil dito, hindi nagtagal umalis ang kapatid na babae ng Reyna, at nabasa ko ang liham ni Ate Xiaoyu. Sa'yo yan. Namula ang mukha ni Zhang Xiaoyu sa kahihiyan nang tumambad siya, at nag-alinlangan siya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sina Zhou Xining at Su Mochen, na nanatiling wala sa insidente, ay tumingin sa dalawang nag-aaway na babae at bahagyang ngumiti. Sa oras na ito, si Jingzi ang lumapit upang tulungan silang dalawa, at nakangiting nagsabi, "Okay, dahil nakaraan na ang lahat, ano ang masasabi? Hindi ko kayo sinisisi, ngunit sinisi ninyo ito sa inyong sarili." Ha! Sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong ay bamulong sa isa't isa, pagkatapos ay lumingon, hindi pa rin kumbinsido. Sa oras na ito, tumingin si Zhou Xining kay Jingzi at nag-lecture, "Zir, hindi mo masisisi si Xiaoyu o Xiangrong para dito. Oo, dahil alam mo na nabalak niyang isuko ang trono, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga?" Hindi nasisiyahang sabi ni Su Mochen. "Well, hindi rin ako pinayagan ni Zir na sabihin ito. Don't use this as an excuse. Bakit hindi mo sabihin kung hindi kanya papayagan? Tapos kung hihilingin niyang isuko mo na kami, susuko ka ba talaga?" Pinutol ni Zhou Xining si Jingzi. Mariing sabi. Ang sinasabi ng pangalawang kapatid na babae, "Bakit, babae mo siya, ngunit hindi kami. Kahit na siya ay mas matanda, ngunit ayon sa utos, kailangan niyang tawagin kaming ate." Kinurot ni Su Mochen ang kanyang baywang at malamig na sinabi. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.